Paano nga ba talaga umasenso sa pagninegosyo sa bansang Pilipinas? Kung meron mang step-by-step guide sa pagyaman, sa pag-asenso sa negosyo, ito na ang bidyong yun. Mahalagang tapusin mo to. Ilang minuto lang to. Pakinggan mo muna to. Malaki ang itutulong nito sa buhay mo. Para umasenso ka, magtagumpay ka sa pagninegosyo. Kaya tapusin mo ang buong bidyong to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Ano nga ba yung ultimate guide? Step by step na paraan para magtagumpay ka sa negosyo mong yan. Kung gusto mong malaman yan, may kwento ko sa'yo. Naaalala ko pa dati, no ako'y unang nagnegosyo. Ang tinayo ko doon, milk tea. Milk tea ang negosyo kong yun. Yan ang pinakauna kong negosyo. Nabaguhan pa ako. Yang picture na yan, yan ang shop ng aking negosyong milk tea. Sa likod niyan, may 2 banyo. Doon sa likod na yon, bago dumating ang CR, meron ako diyang upuan. Hindi ko yan makakalimutan. Nung palugin na ang negosyo kong milk tea na yan, nilayasan na ako ng mga tauhan ko. Nawala na yung taga-deliver ko. Nawala na yung mga taga-marketing ko. Nawala na yung tagusagot ko ng inquiry. Lahat ng tauhan ko nawala na. Tapos yung negosyo ko pang milk tea yan, alam kong palugin na. Kaya sa likod na yan, sa may bandang CR, umuupo ako dyan. Umiiyak lang ako. Kasi dinamdam ko talaga ang pagkalugi ko sa negosyo kong yang milk tea na yan. Kung ikaw yung negosyante hindi mo pa nararanasang umiyak, bagito ka pang negosyante nun. Yan ang dinanas ko nun sa pinakauna kong negosyo. Iyak ako ng iyak. Diyan ako natambay sa likod, sa may bandang CR. Kasi alam ko wala dyan pupuntang tao. Walang makakakita sa akin dyan. Kasi lugi ako eh. Nakakahiyang lumabas. Mga kamag-anak mo hindi sumusuporta? Tuwan-tuwa ang mga yun. Nung nalugi ako. Kaya ayaw kong lumabas nun. Lugi ako eh. Lugi ako sa una kong negosyo. Hindi ko makakalimutan yun. Nakaupo lang ako dyan. Umiiyak lang ako. Pero alam mo ang ginawa ko nun? Dyan sa may CR na yan, nagdasal ako nun. Araw-araw, yan ang hindi ko binitawan. Yang pagdarasal. Lagi akong tumatawag sa Diyos. Lagi ko siyang kinakausap. Tinatanong ko, bakit ang sipag ko naman? Pero bakit nalugi pa rin ako? Yun ang mga una kong dasal dati. Nung bagito pa akong negosyante. Pero na-realize ko, kaya pala ako nalugi nun. Kasi hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready sa tagumpay. Na-realize ko ngayon yun. Dasal lang ako ng dasal. Yan ang hindi ko binitawan sa buhay ko. Sa pagninegosyo ko, ang pagdadasal. Dasal ako ng dasal nun. At nagkaroon ako ng business partner. Nakapagtayo uli ako ng negosyo. Di ko inaasahan na magkakaroon ako ng business partner. Wala yan sa plano ko. Kusa siyang dumating. Kaya nakapagpatayo uli ako ng negosyo nun. At yung bago kong negosyong yun, doon ako humusay ng humusay sa pagmamarketing. Marketing na ako ng marketing. Nakapala na ng mukha to. Marketing na to. Vlog na to. Magbablog na ako. Dahil sa pagbablog, nung dumating yan sa buhay ko, sobra niyang binago ang buhay ko. Kasi sa panahon ngayon, masasabi ko, hindi na ako mauubusan ng negosyo. Dahil sa kapangyarihan ko sa pagmamarketing. Sa pagbablog. Kasi kapag magaling ka sa marketing, kahit anong hawakan mong negosyo, kahit gaano kaliit ang puhunan mo dyan, kayang-kaya mo yung palaguin. Kasi kaya mo mag-marketing eh. Ay ang marketing ang pinakauna sa negosyo. Ima-market mo ang produkto mo. Kaya marketing. Kaya sa panahon ngayon, kahit mag-back to zero ako, kayang-kaya ko limbaybayin ang pagpapalaki ng negosyo. Kasi magaling ako sa marketing. At malaking bagay yun. Kasi mapopromote mo ang negosyo mo. Madali mong may papakilala sa maraming tao. At kapag ganun na nangyari, makakadami ka agad ng benta. Sobrang laking bagay nun na magkaroon ka agad ng maraming benta. Cash flow, malaki sa negosyo mo agad. Yun ang kapangyarihan ng marketing. Kaya sa panahon ngayon, yan ang malaking pinagbago sa buhay ko. Dahil sa marketing yun. Dahil palagi ako nagdadasal, kahit nalugi ako dati. Yung dating akala ko imposible, ngayon nagiging posible. Kasi hindi ko binitawan ang pagdadasal. Kaya kung meron mang ultimate guide, step by step na paraan para magtagumpay sa negosyo, yun ay palagi kang magdasal. Palagi mo siyang tawagin. Kasi sa kwento ng buhay ko, kahit ako'y nalugi nun, mas lalong tumindi ang pananalig ko sa Diyos. Mas lalong lumalim ang pagdadasal ko. Mas lalong lumapit ang buhay ko sa Panginoon natin. Palagi ka lang magdasal at palagi ka lang magnegosyo. Wag kang susuko. Kasi kapag nagdarasal ka lagi, malalaman ng Diyos na deserving ka.
Karapat dapat kang bigyan ng mas malaking responsibility. Kasi pinakita mo sa kanya na may tiyaga ka. Ultimo pagdarasal, tinaga mo. Ano pa, pag binigyan kanya ng negosyo, ng malaking blessing, alam niyang may tiyaga ka. Alam niyang gagalingan mo. Alam niyang palagi mo yung tatrabahuin. Kasi palagi ka nagdadasal At ibibigay niya yan sa'yo. Magdasal ka. Umaga at gabi. Palagi mo siyang tawagin. Makikita niya na may tiyaga ka. Makikita niya na deserving ka. At bibigyan ka niya ng mas malaking blessing, mas malaking ipapatrabaho sa'yo. At kapag dumating yung blessing na yun, kailangan handa ka na, kailangan tatrabahuhin mo na. Kasi nalugi ka na Masakit malugian ang negosyo. Kaya pag pumatak sa'yo ang opportunity, ibuhos mo na lahat, gawin mo na lahat ng kaya mong gawin para magtagumpay dyan. Kaya palagi ka magdasal. Ipakita mo sa kanya na karapat dapat ka. Kaya ngayong narinig mo to, magdasal ka na. Panalangin mo lagi ang karunungan. Nabigyan ka na mas maraming karunungan. Nababaunin mo. Papunta sa pangarap mong minimiti. Na kapag dinasal mo lagi yan, nabigyan ka ng maraming karunungan. Yang karunungan na yan na ibibigay sa'yo ng Diyos. Hindi na yan mawawala sa'yo habang buhay. Kaya once magtagumpay ka, habang buhay mo nang dala. Kaya yan ang lagi mong tandaan. Magdasal ka palagi. At gamitin mo ang pangalawa nating paraan. Ang ultimate guide para magtagumpay sa negosyo ay ang huwag kang susuko. Tuloy-tuloy ka lang. Kahit malugi ka, stepping stone lang yan. Kasi mas hinahanda ka. Hindi ka pwedeng magtagumpay agad. Kasi marami ka pang hindi alam dyan. Naakala mo alam mo na. Pero hindi. Hindi mo pa talaga alam. Kaya dapat malugi ka muna. At marami kang matututunan sa pagkalugi mong yan. Huwag kang sumuko. Tuloy-tuloy ka lang. Sa bawat pagkalugi mo, maraming karunungan. At katulad ng sinabi ko sa'yo kanina, kapag marami ka ng karunungan, hindi na mawawala sa'yo yan habang buhay. At yung karunungan na yan ang makakatulong sa maraming buhay ng tao. Kapag nagtagumpay ka, ituro mo yan mga nalaman mo. Hindi yan alam ng maraming tao. Yang nalaman mo dahil nalugi ka. Kapag tinuro mo yan sa iba, mababago mo ang buhay ng iba. Yan ang kapangyarihan na huwag kang sumuko. Malugi ka man ngayon, tayo uli ng bago. Basta tandaan mo lagi yung karunungan at gawin mo sa bagong negosyo mo. Sigurado ako magtatagumpay ka dyan. Naniniwala ako. Kaya ako to sinasabi sa'yo. Pinaniniwalaan ko. Ang pinakadaan talaga sa tagumpay ng negosyo. Palagi kang magdasal at tuloy-tuloy ka lang. Yung tipong manhid ka na. Wala ka ng pakialam kahit malugi ka. Kapag yan ang ginawa mo sa pagnenegosyo mo, naniniwala ako, magtatagumpay ka. Ang kalaban natin dito, yung unang-una pa lang, gustong-gusto mo na agad magtagumpay. Malugi ka pa lang sa una. O aayaw ka na. Ano na ang pambangon mo? Ano na ang sunod mong negosyo? Wala ka ng puhunan dyan. Yan ang matindi nating kalaban. Matagal to. Matagal ang mundo ng pagnenegosyo. Madaming failure, madaming pagkalugi, madaming sakit, madaming punit ng puso. Kaya ako to sinabi sa'yo, yan ang matindi nating kalaban. Yung gusto mo na agad magtagumpay, yung gusto mo na agad ng mabilis, yung gusto mo na agad ng agad-agad, masunod ang mga plano mo. Kaya ibubuhos mo lahat ng puhunan mo, ng ipon mong pera, sa negosyo mong una. Yan ang pinakamasakit pag nalugi yan. Lahat ng ipon mo, binuhos mo agad. Wala ka ng pang rematch. Wala ka ng pang tayo sa sunod mong negosyo. Hindi gagana ang lahat ng pinayo ko sa'yo kung ganyan ang gagawin mo. Iyan ang matindi nating kalaban. Kaya inaanyayahan ko kayo. Kung magne-negosyo ka man, liitan mo lang. Liitan mo lang ang puhunan mo. At kapag nalugi yan, inaanyayahan kita. Palagi kang magdasal. Palagi kang magdasal sa negosyo mo. Palagi kang magdasal para sa sarili mo. At palagi ka lang tumuloy-tuloy sa pagninegosyo. Inaanyayahan kita. Sama-sama tayo dito. Mga kapwa negosyante ko. Ikaw at ako, magkakampi tayo. Kung gusto mo lagi akong kausap, kung gusto mo lagi ng usapang ganito, pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako para palagi pa tayo makapag-usap, makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Inaanyayahan kita. Samahan mo ko. Kakampi mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kapwa negosyante ko, palagi niyo pong tandaan ito. Wala talagang ultimate guide sa pagnenegosyo. Walang ultimate guide na perpekto. Dahil ang mga guide na yan, ikaw mismo ang gagawa. Magkakamali ka, iiyak ka, mauubusan ka ng puhunan. May tatawa sa'yo. Sasabihin, hindi mo yan kaya. Hindi mo kaya magtagumpay. Maraming ganyang taon lalapit sa'yo. Ikaw mismo ang gagawa ng guide. Papunta sa tagumpay sa pagnenegosyo. Hanggat tuloy-tuloy ka. Hanggat palagi ka nagdarasal. Maniwala ka sa akin. Yung taong ganun, siya ang magiging kwento ng tagumpay. Siya ang magtatagumpay. Di mo kailangan maging pinakamatalino sa mundong to. Malulugi yan. Kailangan mong maging matapang. Tapangan mo. Kaya ngayong narinig mo to, simulan mo na. Ngayon na.
Hindi bukas, hindi susunod na taon. Ngayon na. Simulan mo na. Dahil balang araw, may mga taong makikinig sa'yo na magtatanong kung paano ka nagtagumpay. At ikaw na magsasabi sa kanila, ganito ako nagsimula. At doon mo marirealize, di ka na lang basta nagne-negosyo. Binabago mo na ang buhay ng iba. Kaya dasal lang palagi. Tuloy-tuloy lang sa mundo ng pagnenegosyo. Bawat pagkalugi, madaming karunungan kang babaunin. Na yung karunungan na yun, yan ang babaunin mo para makuha ang minimithi mo. Mga pangarap mong malaki sa pagnenegosyo. Maraming salamat po sa ating magandang usapang ito. Alam ko na gustuhan mo to. Pindutin mo naman yung subscribe na yan. Subscribe mo na ako para palagi pa tayo makapag-usap. Makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala, yung nakwento ko sa'yo kanina, yung marketing. Pagkatapos kong malugi, hinapit ko ang marketing, ang pagbablog. Yang nakwento ko sa'yo kaninang yan, nagtuturo po ako mag-vlog para humusay ka sa pagmamarketing. Kung gusto mo pong maturuan kita para ma-promote mo ang negosyo mo. Alam kong marami ka pang negosyong itatayo sa mga susunod na araw kasi malaki ang pangarap mo eh. So kailangan mong mag-marketing, mag-vlog. At yan ang ituturo ko sa'yo. Tuturuan po kita ng 1 buwan sa pagbablog. Hindi ito madali. 1 buwan kitang tuturuan. Kailangan mo ding galingan na unawain ang mga ituturo ko. Kung gusto mo pong maturuan kita mag-vlog, kung gusto mo makapagsalita sa harap ng maraming tao, kung gusto mong hangaan ka ng mga kakilala mo, kung gusto mong hangaan ka nila kasi magiging vlogger ka na at mapopromote mo na ang negosyo mo, magtatagumpay ang negosyo mo kasi napopromote mo yan, tuturuan kita 1 buong buwan po. Hindi yan madali. Trabahong matindi to. 1 buwan tayong magtatrabaho. Papahusayin kita sa mundo ng pagbablog. Hindi to madali. Kailangan mong galingan yang 1 buong buwan. Paunahan lang po, mag-text ka lang sa number na yan kung gusto mo magpaturo sa akin kung paano mag-vlog para ma-promote ang mga negosyo mo. Isipin mo kapag hindi ka naging vlogger, kukuha ka ng ibang vlogger para i-promote ang negosyo mo. Magkano ibabayad mo sa vlogger na to? Nakukunin mo para i-promote ang negosyo mo. Magkano? Imbis nakita mo na yon, ibabayad mo po sa iba. Pues ikaw dapat ang maging vlogger. Kaya magpaturo ka na sa akin. Bilisan mo na, mag-comment ka dyan sa baba. Or i-text mo ako sa number na yan para ikaw na ang tuturuan ko ng 1 buong buwan sa pagbablog. Ayos po ba yon? At nga pala po, sa mga gusto pong kumuha ng ating libro, basahin nyo ang librong to tungkol sa pagnenegosyo. Sa mga gusto pong umorder, mag-text lang po kayo sa number na yan or mag-comment po kayo sa baba. Free shipping po ko. Libre ko na po ang shipping fee. Gusto ko lang pong mabasa nyo ang librong to tungkol sa negosyo. Sa mga gusto pong umorder ng aking libro, comment po kayo sa baba or text nyo po ako sa number na yan. At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!